Mga kapatid, do you believe in evil spirits? Do you believe in the devil? Naniniwala kayo na may demonyo talaga? Amen? So kaya ko po sinasabi sa inyo to mga kapatid, totoong may mga demonyo. And then sa umagang ito, hindi lang demonyo yung pag-uusapan natin, kundi paano nating mapapalayas ang demonyo sa buhay natin. Okay, so the temptation of Jesus. So ito po yung mensahe ng Panginoon, the temptation of Jesus, faithful obedience in times of testing. Paano ba tayo magiging matapat sa panahon na tayo'y tinutokso o sa panahon na tayo nakakaranas ng matitinding mga pagsubok? Now, as an introduction, ang sabi doon sa Luke chapter 4 verses 1 to 2, basahin po ng malilinaw ang mata. Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being tempted for 40 days by the devil. And in those days he ate nothing. And afterward, when they had ended, he was hungry. So, ang sabi dito, mga kapatid, si Jesus, sabi diyan, he was filled with the Holy Spirit. Bakit po? Kung babasahin nyo, iba-backward reading po ninyo sa Luke chapter 3, ito yung panahon na binautismohan ni John the Baptist, si Jesus, lumubog, and then nung umahon, nagsalita ang Diyos Ama, sabi, ito ang aking kinalulugdang anak, tapos bumaba yung banal na Espiritu sa kanya in a form of a dove. So, napuspos si Jesus ng Holy Spirit. And then sabi niya, return from the Jordan. Kaya nga, return from the Jordan River. And he was led, ang ito, pakinggan po ninyo, pansinin po ninyo, he was led by the Spirit into the wilderness. So si Jesus, dinala siya ng banal na espiritu sa wilderness, doon sa disyerto o sa ilang o sa kaparangan. Sa loob ng 40 araw, tinutokso siya ng dyablo. At ang sabi doon, hindi siya kumain ng kahit ano sa loob ng 40 days. At pagkatapos ng 40 days, saka lang siya nagutom. So, which means that in those 40 days, hindi nagugutom si Jesus while he was fasting. Pero nung tapos na yung 40 days, doon lang siya nakaranas ng gutom. So, napakahalaga mga kapatid ng prayer and fasting. Okay? It is very important for Jesus to be filled with the Holy Spirit in order to fulfill His mission as the Messiah. So, yung 40 days na yon, preparation po ito ni Jesus para po sa kanyang mission as the Messiah. Kung hindi po siya magkakaroon ng preparation, he will fail as the Messiah. That's why he needed to survive the 40 days of fasting, praying, and all the demonic attacks of Satan in preparation for his role as the Messiah. Kailangan mapagtagumpayan niya yung 40 days niya. Kumbaga, yun yung pinakamatinding laban ni Jesus na preparation, pinakamatinding preparation dahil alam niyang matindi yung kanyang haharapin as the Messiah. So, sino ba yung demonyo na ito na tumutokso kay Jesus? So, tingnan po natin. Una, the tempter. Sino ba tong tempter na to o yung manunukso? The devil or Satan. Satan has many names. Ano yung mga pangalan ni Satan? Lucifer or light-bearing o kaya son of the morning. Kaya yung Lucifer na pangalan, maganda talaga yan. Kasi ang Lucifer means son of the morning, anak ng kaliwanagan, tagapagdala ng liwanag. Pero sinong magulang ang magpapangalan sa anak niya ng Lucifer? Ikaw ba, pag Lucifer ang pangalan mo, ikatutuwa mo? Hindi, magpapalit ka ng pangalan. Pero ang totoo niya, maganda yun. Kaya lang, nung si Lucifer ay itinapon, sinipa ng Diyos, na-kick out mula sa langit, kasama nung 1/3 na mga angels, matitinong angels na na-deceive ni Satan. Yung 1/3 of the angels in heaven, yun yung mga naging demonyo. Naintindihan po ninyo? So that's why, yung mga angels na yan, ano yan, kumbaga sa simula, medyo magaganda yan. Pero ang totoo niyan, mga demonyo yan. Kaya pwedeng manloko yan. So, Beelzebub, ruler of demons, Abaddon, destruction, Apollyon, destroyer, Belial, worthlessness, the prince of this world,
father of lies, the serpent, the dragon, the evil one, a roaring lion, tempter. So ito po yung mga pangalan ni Satan. So hindi lang ito pangalan, kundi roles ni Satan. O ito yung functions ni Satan. So kaya po mga kapatid, no, si Satan talagang, he is an intelligent being. Pag sinabing intelligent, ano sa Tagalog na intelligent? Matalino. Tuso, matalino. So ibig sabihin, you cannot take for granted the devil. Kasi matalino siya. Siya ang pinakamatalino nilikha ng Diyos. Kaya nga, sobrang talino niya, ninasa, hinangad ni Satan, ni Lucifer, na taasan ng Diyos, palitan ng Diyos. Kasi nga, magaling siya, matalino, and also si Lucifer, siya yung, the ruler or the chief musician in heaven. Kasi tatlo po yan si Michael, si Gabriel, at si Lucifer. Pare-pareho yan, according to some Bible scholars, pare-pareho ang ranggo nila sa langit. Michael, si Gabriel, and Lucifer. So, si Michael, siya yung chief of staff ng mga warriors. Si Gabriel naman, siya yung chief of staff of communication. Kaya nga si Gabriel ang nakipag-usap kay Mary, no, na ipapanganak na si Jesus. Si Gabriel yon, yung nagpakita na yon. And then si Lucifer, siya yung sa music. Kaya nga, makikita po ninyo, ang music natin ngayon, distorted. Di ba? Karamihan, 90% ng mga secular music, puro kamunduhan. Kasi nga, yan ang forte ni Satan So, he is an intelligent being. Kaya nga, si Satan, lahat kaya niyang lokohin ng tao. Kabisado niya ang Bible. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi niya alam yung Bible. Kaya nga dapat tayo, aralin natin yung Bible. Kasi kung hindi natin alam yung Bible, Satan will twist it to destroy us. Naintindihan po natin. Now, second part is the three temptations of Jesus. So ano ba itong mga three temptations of Jesus? No? But then before that, what is temptation? Ano ba ang temptation sa Tagalog? Tukso. Tukso. So, temptation, it is an enticement or pag-iengganyo to do something contrary to do God's will. So, yung tukso, ito yung bang pag-iengganyo na gawin ng tao yung isang bagay na sabihin, taliwas sa kalooban ng Diyos. Pagka sinasabi ng Diyos na pumunta ka sa church, yung temptation, sasabihin niyan, huwag kang pumunta sa church. Pag sinabi ni Lord, magbasa ka ng Bible, yung temptation, sabihin sa'yo, huwag ka magbasa ng Bible. Pag sinabi ni Lord na mag-join ka ng mga Bible study, umattend ka ng prayer meeting, yung temptation, huwag kang ha-attend. So, it is an enticement to disobey God. That's the purpose of the temptation, to disobey God. So, temptations come in many forms. Maraming, maraming kaparaanan o maraming itsura ang temptation. There are so many temptations, no, that pwede pong mangyari sa atin, no? Temptation ng health, temptation ng maraming bagay. So, there are so many temptations, no? Mga tukso na gumawa ng kasamaan, tukso na gumawa ng masamang bisyo. Yan po yung temptation, no? Ano ba mga temptation natin? Siyempre, alam mo yung mali, yung mga kasalanan mo, halimbawa, alak, sugal, sigarilyo, droga, pornography, chismis, no? O ano pa, katakawan, ano pa, yung inggit, selos, yung mga masamang ugali. Yan yung mga bagay na hinihingi natin ng tawad sa Panginoon na nais nating baguhin tayo ng Diyos. Pero alam ng demonyo kung ano yung mga kahinaan natin Naunawaan po ninyo. Halimbawa sa akin, sabihin natin na when I was, nung wala pa ako sa Panginoon, mabisyo nga ako, pero ang isa talagang pinaka nahirapan talaga ako alis na buhay ko yung paninigarilyo. Born again na ako, naninigarilyo pa rin ako. Pero patago na. Dahil alam kong alam kong mali alam kong kasalanan Pero patago na yung paninigarilyo ko. Pero, alimbawa, sa pag-inom ng alak, umiinom ako, pero hindi ko nagustuhan talaga kasi ang dali kong tablan
Kaya kahit naharapan mo ako ng isang case na beer dyan, hindi ako maglalaway. Kasi hindi yan ang weakness ko eh. Ang weakness ko, sigarilyo. Ang problema, kapag halimbawa, meron akong katabi sa jeep dati, born again na ako, at ninaninigarilyo, naku, nanunuyo yung lalamunan ko. Nakikisinghot ako. Lalo na pagkabagsak yung exam ko nung nag-aaral ako sa engineering, bagsak yung mga exam ko, naku, grabe, sobrang depression. Ang gagawin ko, kuha ko sigarilyo, maninigarilyo ako, kalahati lang. Pagkatapos nun, papatayin ko na at hingi ako ng tawad kay Lord. Lord, patawarin niyo po ako. Temptation. Okay, iba naman, sugal. Ako, hindi ako natutong magsugal. Pero iba, ang temptation niya, sugal. So, iba-iba yung temptation na meron tayo. Iba naman katakawan. Talagang pagka nakakita ng pagkain yan, parang 1,000 kabayo yung nag-aalboroto sa tiyan. Ay, talagang matatakaw eh. Lahat ng kainan na eat all you can, napuntahan. So, iba-iba ang temptation natin. At alam ng demonyo yan. Alam ng demonyo yung weakness mo. Naintindihan po ninyo. Kaya diyan ka bibirahin ng demonyo. Kaya diyan ka mag-iingat. Iba ang temptation talaga, sexuality. Hindi nga alak, sigarilyo, droga, pero matindi naman, pornography. Matindi yan. Makakita lang ng tuhod ng babae, iba na pakiramdam. Iba-ibang temptation natin, mga kapatid. Now, ano yung temptation? Temptation versus test. Test. Yung test, pagsubok. Temptation, tukso. So, ano ang tukso? Ito ay ang pang-aakit sa kasamaan, panghikayat sa mali. Iba ito sa pagsubok. Ang pagsubok ay sumusukat at sumusuri sa moralidad at karakter ng tao, samantalang ang tukso ay umaakit tungo sa kasalanan at panlilinlang upang tuluyang mapahamak. Ang pagsubok ay nagpapakita ng katotohanan samantalang ang tukso ay nandaraya. Ang pagsubok ay para sa ikabubuti ng tao upang magkaroon siya ng kamalayan sa kanyang tunay na moral na pagkatao. Ang tukso ay naglalayong hilahin siya sa kasamaan. Kadalasang hindi niya namamalayan na siya ay nadadala na sa kasalanan. Ang Diyos ay sumusubok, ngunit si Satanas ang nanunukso. So nakita po ninyo yung kaibahan. Ang pagsubok, positive ang effect niyan. Kasi sinusubok ka, yung pananampalataya mo pinatatatag. Naunawaan po niyo, halimbawa, may pagsubok ka sa health, may pagsubok ka sa pera, may pagsubok ka sa relasyon sa pamilya. So pinatatatag ka niyan. Kailangan mapagtagumpayan mo yan, tutulungan ka ni Lord para mapagtagumpayan mo yan. Yung faith mo tumatatag. Naunawaan po ninyo. Ngayon, yung tukso naman, sabihin sa'yo, may problema ka sa sakit. Naku, hindi ka mahal ng Diyos. Tumalikod ka na sa Diyos, huwag ka na magbasa ng Bible. Ako, may problema ka sa pera. Nagtatights ka, pero ang dami mong utang. Naku, huwag ka na umatid dyan. Wala, hindi ka mahal ng Diyos. Yung church na yan, pera-pera lang yan. Umalis ka na dyan. Mga ganon. Okay, nag-aaral ka, pero bagsak ka pa rin. Huwag ka na mag-pray. Ba't mag-pray ka pa? Bagsak ka rin naman pala. Naintindihan niyo ba? Yun ang ng tukso. O kaya, nagbi-business ka, pero lagi kang lugi, lagi kang bankrupt. Huwag ka na mag-business, huwag ka na maniwala sa Diyos. Naintindihan po ninyo, yun ang kaibahan ng tukso sa pagsubok. So yung pagsubok, sabihin sa iyo, hindi bali, makakabawi ka rin, maniwala ka sa Panginoon, magtiyaga ka lang, at makakabawi ka rin, mararanasan mo yung balik nung nawala sa iyo. Yun yung pagsubok. Naintindihan po niyo, may problema ka sa pamilya, may problema ka sa asawa mo, magtiwala ka lang, keep on praying, keep on fasting. Tingnan mo, ano ba yung pwede mong baguhin sa ugali mo? Baka naman ikaw may problema. Okay, pero yung tukso, ay talagang hindi ka mahal ng asawa mo, iwanan mo na yan. Hindi yan ang tinakda ni Lord sa'yo. Yun yung mga tukso. Naintindihan po natin. Now, si Jesus, mga kapatid, yung naranasan ni Jesus dito sa disyerto, kaya sa dinala ng Holy Spirit doon sa disyerto, sa ilang, para yung in the perspective of God, para tumibay yung faith ni Jesus, maging handa siya sa haharapin niya na mission for 3.5 years. Yun yung perspective ng Diyos. Pero sa perspective ni Satan, tinutukso siya ngayon ni Satan para tumalikod siya sa Diyos Ama. Naintindihan po ninyo? Yun yung kaibahan nung tukso, nung pagsubok sa tukso. Okay? Now, ang sabi po dito, Santiago 1:14 hanggang 15. Basahin po natin. Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang
pagnanasa, kapag siya ay nahila at naakit nito, at kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, kapag malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. So, ibig sabihin, tingnan po ninyo natutokso ng sarili niyang pagnanasa. Ano ibig sabihin yan? Meron tayong personal na talagang makasalanan yung pagkatao natin. Pinaglihi tayo sa kasalanan, pinanganak tayo sa kasalanan, meron tayong tinatawag na original sin. Okay? Because we have the original sin, kapag ka tinukso tayo ni Satanas, yung original sin natin, na-stir up. Naintindihan po ninyo, ito yung tukso, ito yung original sin. Pag nagsabong yan, nako, ibang klase yan. Kaya nga sabi dito, natutokso ang tao ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. At kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, tingnan nyo naipaglihi. Then, nanganak ng kasalanan. Ang kasalanan kapag malaki na, nagbubunga ng kamatayan. So, tingnan ninyo So, the Bible is very clear. Kaya hindi yung pwedeng sabihin, ito kasi kasalanan nito Bakit ako nagkaganito Hindi, kasalanan mo yan. Bakit mo in-entertain yung tukso? Kapag ikaw, tandaan po natin kapag ikaw bumagsak ka sa kasalanan, huwag ka maninisi ng iba. Sisihin mo yung sarili mo, bakit? May sarili kang desisyon Naintindihan po niyo. Halimbawa, life is made of decisions. The reason why you are here is because you made the decision to come to church this morning. Di ba? Kasi kahit bigyan ko kayo ng tig 10,000, umaten kayo ng church, kung ayaw mo, hindi mo papatulan yung 10,000 ko. Naintindihan po niyo? And those who are not here, they made the decision not to come here. Ito pa, yung mga dumating ng maaga, you made the decision na dumating kayo ng maaga, di ba? Yung mga late, nagdesisyon kayo na malate kayo Kaya kayo late Naintindihan niyo Pero siguro kung si Mayor ang bisita natin, may malilate kaya kayong umaga. Tingnan nyo, tanongin nyo yung sarili nyo. Kung si Mayor kaya, ang guest speaker, may malilate kaya? Think about that. Kaya lang yung sa atin, taken for granted natin si Lord Now, tingnan po natin mga kapatid, yung temptation, gumawa ako ng table, kasi yung temptation ni Jesus na 40 days, ikinumpara yan doon sa 40 years ng Israel sa wilderness ng Old Testament. Kasi bago nakapasok ang Israel sa lupang pangako, dahil nga sila ay matitigas sa mga ulo. Ang sabi ng Panginoon, sige, 40 years kayo dyan sa desyerto bago kayo makapasok sa lupang pangako. Ngayon po, ikunumpara po yun doon sa 40 days ni Jesus dito naman sa wilderness. So tingnan po natin yung pagkakahambing. Now, temptation of bread. Ito yung unang temptation ni Satan. Sabi, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, bakit hindi mo gawing tinapay ang bato? Hindi ba gutom na gutom ka na? Kasi, nung ika-40th day na tumating si Satan, nung talagang hinang-hinana si Jesus sa physical body, tapos gutom na, doon dumating si Satan. Alam ng demonyo talaga kung kailan tayo bibirahin. Alam ni Satan kung kailan bibirahin si Jesus nung time na gutom na. So, what happened here? Ang response, sa Israel, ang kahalintulad naman ito, yung bang doon sa wilderness, the Israelites complained about hunger and were provided manna from heaven. Di ba yung mga Israelites, nagreklamo sila, ano ba to? Gutom na kami. Wala kaming makain. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nagpaulan ng skyflakes. Yung manna, pagkain daw ng mga anghel yon. So, tingnan po ninyo, sa loob ng 40 taon, yung mga Israelites, ang ginagawa lang nila, nagsasahod sila ng bilao, o sa umaga, bumabagsak yung manna from heaven, yung mga pagkain ng anghel bumababa. Yun ang pagkain nila for 40 days. Ang sarap, di ba? Ang sabi ng mga Israel, ano ba yan? Nakakasawa naman tong manna na to. Grabe. Talagang nakakapundi. Ang ginawa sabi ng mga Israel, wala bang karne? Gusto namin ng karne. Ang ginawa ng Panginoon, nagpaulan ng mga pugo. Naku, grabe, hanggang sa tuwan-tuwa yung mga Israelites. Eat all you can. Pero ang sabi sa Bible, kumain sila ng kumain hanggang sa lumabas sa ilong, sa tenga, sa bibig. Yung mga kinakain nila, pinarusahan sila ng Diyos. So, yun yung sa Israel. Now, si Jesus, ano yung response ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, it is written.
Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Anong ibig sabihin ni Jesus? Hindi physical food ang mahalaga. Mahalaga yan, pero ang mas mahalaga, yung spiritual na pagkain galing sa Diyos. Naunawaan po ninyo? Ilan sa inyo, kumakain kayo ng 3 to 5 times a day, physically. Pero ilan sa inyo, nagbabasa kayo ng Bible at least once a day. Yung iba, once a week. Kung hindi pa umattend ng church, hindi magbabasa ng Bible. So, ibig sabihin, yung spiritual nature mo, malnourished. Butot balat na yan. Kaya mahina ang faith mo eh. Kaya pa-absent ka eh. Kasi nga, napakahina ng faith mo. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Ang dali mong bumagsak. Wala kang excitement sa pag-attend sa church. Kung hindi late, absent. Eh kasi nga, hindi ka nagbabasa ng Bible. Yung spirit mo, malabnaw yung pagkakristyano mo. Kaya sabi ni Jesus, it is written, nasusulat, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita, nagmumula sa bibig ng Diyos. And then, ito naman, sa atin naman, yung comparison naman sa tao. It is the sins of gluttony, yung kasalanan ng katakawan, gluttony, katakawan, or the excessive desire for physical satisfaction. Yung bang gusto mong masatisfy yung physical desire mo, or yung kesa doon sa spiritual desire. Okay? So, okay, pagpapaganda ng itsura, pagpapaganda ng mukha, ng katawan, kaysa doon sa pagpapaganda ng yung spiritual nature. Okay. Now, pangalawa, the second temptation, the temptation of kingdoms, ang ginawa naman ni Satan. Nakikita mo ba yan? Yung mga buildings na yan? Nakikita mo yung mga tao na yan? Ang sabi ni Satan, ibibigay ko sa iyo lahat yan kung ikaw ay sasamba sa akin. Ito naman sa Israel, ang nangyari, Israel was promised a land and a kingdom, but they often sought power influence through disobedience and idolatry. And they desired the king like the nations around them. So, ibig sabihin, ang temptation naman dito, temptation of worldly temptation, na yung bang idolatry ito eh. Idolatry. At sabihin na idolatry, yung pagsamba o pagbibigay ng pagpapahalaga sa isang bagay ng higit sa pagpapahalaga na ibinibigay mo sa Diyos. Pero tingnan po niyo yung sagot ni Jesus kay Satan. Sabi niya, it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you will serve. So, sinasabi ni Jesus na wag mo kong lukohin, Satanas, dahil ang sinasabi sa Bible, ang dapat lang sambahin, ang Diyos at hindi ikaw. God is the only one that we must worship. So, sa tao naman, the sin of idolatry, where one places something or someone above God, it highlights the desire for power, fame, material success, and compromising their devotion to God for worldly gain. Ito naman yung mga taong yung tukso na worldliness, materialism, ito yung tukso na you want to gain power, success, at taking advantage of others just for you to be successful. Ito yung mga tao, halimbawa, sa work, sa office natin, sa work, yung bang they take advantage of others in order for them to be successful. Hindi ba iba? Naninira ng reputasyon ng iba para lang siya ang ma-promote. Di ba may mga ganon? O kaya sabihin natin na yung nagpapalapad ng papel kay boss, kay ma'am, kay sir, para siya yung laging tumaas yung kanyang grade at laging siya yung napapansin. Siya yung maging honor, siya yung maging cum laude at the expense of others. Naintindihan po ninyo? Ito yung gaining for power. Ito yung lagi nating naririnig na how to be successful, how to be famous, okay? How to be victorious. So, wala pong masama, mga kapatid, don't get me wrong. Walang masama sa pagiging successful and famous and victorious. Kaya lang, dapat hindi natin tinatapakan yung iba o hindi natin nakakalimutan ng Diyos as the number one priority
if we want to be successful and famous. Alam niyo po ba sa South Korea, ang mga bali-balita ngayon, kasi 20 years ago, sikat na sikat ang South Korea dahil po ang lalaki ng mga simbahan, mga mega churches ang sa Korea. Ang liit na bansa, pero mega churches in the world are mostly in Korea, South Korea. Pero ngayon po, anong balita? Yung mga mega churches na yan, na dati mga 20,000, 30,000, 50,000, hundreds na lang ang umaattend. Bakit? Kasi yung mga South Koreans, sabihin, nakapokus ngayon sa mga K-pop, sa mga K-drama, at sa mga, worldliness. Naging worldly na yung mga kabataan at yung mga young adults sa South Korea. Kakaunti na ang umaattend sa church. Na tayo naman, na-impluwensyahan. Lalo na sa panahon, di ba, pagka nanonood kayo ng K-drama, laging may inuman, di ba? Lagi, di ba? Laging may eksena na inuman. Pati mga babae, inuman. Kaya tingnan nyo, yung mga Pilipino, ganun na rin nangyari. Dati, 20 years ago, yung bihira yung makababalitaan mo, mga babae na naglalasing, mga nakipag-inuman, bihira yan. Pero ngayon, ordinaryo na eh. Mapababae, mapalalaki, nakipag-inuman, naglalasingan. Bakit? That's the influence of K-drama. Naintindihan po ninyo? So, that's why, mag-ingat po tayo. Pangatlo, anong temptation dito? Yung temptation na dinala ngayon ni Satan, si Jesus, sa pinakataas, pinakamataas na tuktok ng templo. At ang sabi ni Satan, hindi ba nasusulat sa aklat ng mga awit na kung tatalong ka, sasaluhin ka ng mga anghel. Ba't hindi ka tumalon? At sasaluhin ka ng mga anghel. Ngayon po, ito namang sa Israel, kumbaga, ito yung testing na tinetesting nila ang Diyos. Ang sabi ng mga Israelites, kung talaga ang Diyos ay Diyos, bigyan niya kami ng tubig, uhaw na kami. So the Israelites, they questioned whether God was really among them. Kung talagang kasama natin ang Diyos, magpalabas siya ng tubig, painumin kami. Now, itong si Jesus, ano yung response ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, it is written, you shall not put your God to the test. Huwag mong susubukin ang iyong Diyos. So sa tao, ano naman yung sa tao ngayon? It is what you call the sin of presumption or testing God. It implies a lack of faith and a desire to manipulate God into proving His power and protection. Ano po yung sin of presumption? Makinig po kayo mabuti. Walang eksaktong Tagalog ng sin of presumption. Pero siguro, maaring ito yung pinapangunahan mo ang Diyos. Pakinggan po ninyo. Marami sa atin guilty tayo dito. Kahit ako, may mga pagkakataong guilty ako dito. Ibig sabihin yung pinapangunahan mo ang Diyos na, pupunta ako dyan, gagawin ko tong isang bagay na ito. Pero hindi mo muna tinatanong, kalooban ba ng Diyos yung gagawin ko? O magtatayo ako ng business, nako, para umasenso ko. Ang tanong, kalooban ba ng Diyos ang pagtatayo mo ng business? Mag-aasawa na ako kasi nasa edad na ako, 30 years old na ako eh. Ang tanong, yan bang mapapangasawa mo? Talaga bang kalooban ng Diyos yan? Sabihin nyo, nagpe-pray naman ako, pastor. Oo nga, nagpe-pray ka. Pero sa pagpe-pray mo ba, inaalam mo ba kung kalooban ng Diyos yan gagawin mo? O nagpe-pray ka lang, parang ipinapaalam mo lang kay Lord. Pero hindi mo inaalam kung anong kalooban niya. Marami sa atin, ipinapaalam lang natin kay Lord, magtatayo po ako ng business, Lord, alam ko naman, di ba ako pabayaan. Pero ang tanong, Lord, kalooban nyo ba yung pag nagtayo ako ng business? Lord, mag-aasawa na po ako eh. Kalooban nyo po ba? O sasabihin, Lord, mag-aasawa na po ako attend po kayo. Naintindihan yung gusto kong sabihin? Yung iba, halimbawa, magmi-mission ako sa Korea, sa Japan. Alam ko naman, kalooban ni Lord yan. And then, pagdating doon, na-rape. Lord, nagmi-mission ako, ba't ako hinayaan na ma-rape? Ang tanong, doon ka ba talaga pinagmi-mission ni Lord? Ipinaalam mo lang kay Lord na magmi-mission ka eh. Hindi mo inalam kung saan. Naintindihan niyo ba? Are you listening? This is what we call sin of presumption. Pinapangunahan mo ang Diyos. Kagaya dito, sabi ni Satan, hindi ba nakalagay sa Bible, pagka tumalon ka, sasaluhin ka ng mga anghel? Ito kasi, sabi ni Jesus, sa unang tukso, di ba? It is written.
Pangalawa, it is written. Ang sabi ni Satan, it is written pala. It is also written na kapag tumalong ka, sasaluhin ka ng mga anghel. Di ba? Talino ni Satan, di ba? And sabi ni Jesus, wag mo ilalagay sa tukso ang Diyos. Wag mong tutuksohin ang Diyos. So, that is why, it is the sin of manipulating. Halimbawa, iba, nagpa-fasting. Sabi ni Pastor, mag-fasting daw. Sige, magpa-fasting ako 21 days para makapag-asawa na ako. Natapos yung 21 days mo, nakapag-fasting ka, nag-asawa ka. Pero, yung pag-asawa mo, wala, sablay. 3 years pa lang, naghiwalay na kayo. Tapos sisihin mo si Lord, Lord, nag-fasting naman ako. Sabi ni Pastor, mag-fasting daw. Ang tanong, kalooban ba ni Lord yan? Kahit mag-fasting ka ng 21 days, kung hindi kalooban ni Lord yung ginawa mo, hindi ka pagpapalain ni Lord. Naintindihan niyo ba? Lord, kukuha ako ng kursong ganito. Ang tanong, talaga bang yan gusto ni Lord na kurso mo? 7 taong ka na dyan. Hindi ka pa makagraduate. Nakapitong school ka na rin. Naintindihan niyo ba? So, kaya mahalaga ito, no? Huwag nating ilalagay sa alanganin si Lord na pinangungunahan natin ng Diyos. Now, ito maganda, no? The triumph of Jesus. So, ito. Bakit nag-triumph si Jesus? Jesus did not argue with Satan, but fought him with the Word of God. Tingnan niyo, di ba? Hindi nakipag-argue si Jesus niya, ganun ba? Ganun ba? Hindi siya nakipag-conversation kay Satan, di ba? Kung hindi, ang sagot ni Jesus, it is written. Puro it is written. Why? It is because, no, listen, mahalaga po ito, no? Si Satan, no, Jesus knew that the devil will tempt him in the wilderness. So, he made the plan. Ano yung plan ni Jesus? Ang plan niya is to use the power of God. That's the plan. Naintindihan nyo? As simple as that, to use the power of God. So mga kapatid, mahalaga po na tayo ay maalam tayo sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi tayo maalam sa salita ng Diyos, talagang tayo po ay paglalaruan ng diablo. So, ito po meron ako nabasang kwento. Meron daw isang nag-a-apply bilang pastor sa isang simbahan. So, humarap siya sa panel. And then, sabi nung panel sa kanya, ganito, anong bahagi ba ng Biblia ang pinakagusto mo? Sabi nung panel. Ang sabi nung applicant, ang pinakagusto ko po yung bagong tipan. Ang sabi nung panel, ano sa bagong tipan ang gusto mo? Ang sagot naman nung applicant, ang aklat ng mga parabola, sir. So, ang sabi nung komite, sige, maglahad ka nga ng isang parabola. At medyo nag-aalinlangan siya na nagsalaysay. Sabi nung applicant, ganito, pakinggan po ninyo. Noong unang panahon, may isang lalaking bumaba mula sa Jerusalem, patungong Jericho. At nahulog siya sa kamay ng mga tulisan. At tumubo ang matinik na mga halaman at sinakal siya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakasalubong niya ang reyna ng Sheba. At binigyan siya nito ng 1,000 talento ng pilak at 100 pampalit ng kasuotan. Sumakay siya sa kanyang karwahe at nagmaneho ng napakabilis. Habang siya ay naglalakbay sa ilalim ng isang malaking puno, ang kanyang buhok ay nasabit sa isang sanga. Kaya siya ay naiwan doon na nakabitin. At siya ay nanatiling nakabitin ng maraming araw at gabi. Dinalhan siya ng mga uwak ng pagkain at tubig upang siya ay hindi magutom. Isang gabi, habang siya ay natutulog na nakabitin pa rin, dumating ang kanyang asawang si Delilah at pinutol ang kanyang buhok. Dahil dito siya ay bumagsak sa matigas na lupa at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Umulan ng 40 araw at 40 gabi. Nagtago siya sa isang kuweba. Paglaon, nakasalubong niya ang isang lalaking nagsabi, halika, magsalo tayo ng hapunan. Ngunit sagot niya, hindi ako makakapunta dahil ako'y may asawa na. Kaya't ang lalaki ay lumabas sa lansangan at pinilit siyang pumasok. Pagdating niya sa Jerusalem, nakita niya si Reyna Jezebel na nakaupo ng mataas sa isang bintana sa pader. Nang makita niya si Jezebel, siya'y tumawa, kaya't sinabi niya, ihulog siya mula riyan! At inihulog nila siya. At muli niya sinabi, ihulog siya ulit. At inihulog nila siya ng 77 beses at ang katawan niya ay nagkapira-piraso at ang mga natirang piraso ay nakapuno ng 12 basket na puno. Ngayon, sino ang magiging asawa niya sa araw ng paghuhukom?
Nagkatinginan ng mga miyembro ng komite. At may nagsabi, talagang marunong siya sa Biblia. At nagtanguan ang lahat. Nakuha po niyo mga kapatid. Yung mga walang alam sa Bible, hindi nakuha yung kwento. So mga kapatid, we need to study and read diligently the Word of God. So, never argue with the devil because you will never win. But instead, use the Word of God against him. Gamitin mo yung salita ng Diyos. Use the Word of God. The devil is the master of confusion. Do not let him confuse you today. So, ang sabi sa Ephesians 6:6-18, basahin po natin. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Sino po ninyo, ano yung sinasabing sword of the Spirit? The sword of the Spirit, yung espada ng Espiritu, ay ang salita ng Diyos. Okay? It is the sword of the Spirit, the Word of God. So, yung prisma. Prisma is God's defense system for our victory against the devil's temptations. So, ano yung prisma? Una, pray the Word. Ipanalangin mo habang nagbabasa ka ng salita ng Diyos, manalangin ka, Lord, open my eyes, open my heart, so that I can understand the Bible. Pangalawa, read the Word. Basahin mo ang Bible. No? Read the Word diligently. 7 minutes per chapter. Imposibleng wala kang 7 minutes a day to read one chapter in the Bible. Pangatlo, internalize the Word. So, ibig sabihin, ikaw mismo, internalize mo ito, papasukin mo sa puso mo, namnamin mo yung salita ng Diyos. Pangapat, study the Word. Don't just read the Word, you study the Word. Pag-aralan mo yung salita ng Diyos, alamin mo bakit naisulat yan, anong ibig sabihin yan, anong kahulugan yan. And then, memorize the Word. Ang sabi diyan, kabisaduhin mo yung salita ng Diyos. Bakit? Sa panahon na may problema ka, sa panahon na tinutugso ka, may bala ka. Ano yung bala mo? It is written! Nasusulat! Naintindihan po ninyo. And lastly, apply the Word. Okay? Isakabuhay mo yung salita ng Diyos. Because unless you apply the Word, there will be no transformation. Everything will just be information. Naintindihan natin. Again, in life application, what to do to overcome temptations and trials in life? Number 1, seek the Lord's will and guidance through prayer and fasting. Kagaya ni Jesus, siya'y nanalangin, siya'y nag-ayuno for 40 days. Alamin ang kalooban ng Diyos, maging handa sa paggawa ng kalooban ng Diyos. You seek the Lord, you pray, no? And fast. Alam nyo, kung kayo nang lalamig kayo sa Panginoon, mag-fasting ka. At least 1 meal per day, mag-fasting ka, manalangin ka. Pangalawa, stand in the power of the Holy Spirit. Maging matatag ka sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sabihin mo, Holy Spirit, I need you. Fill me with your power. Fill me with your wisdom. Fill me with your anointing. I need you in my life. Pangatlo, search the Word for a particular promise. Basahin mo yung Biblia, maghanap ka ng mga pangako ng Panginoon na tugma sa pangangailangan mo. Pangapat, speak the Word with confidence. Sabihin mo, i-declare mo yung salita ng Diyos, declare mo, it will happen to you, declare it for yourself, declare the promises of God for your life, for your situation. Mahalaga po yan. And now, my challenge to you, lumapit ka sa Panginoon. I'm telling you, without having a personal relationship with Jesus Christ, you cannot understand the Bible. Without surrendering your life first to Jesus Christ, you will not appreciate what the Bible says. Baliwala sa iyan. Maliban na magkaroon ka ng personal na relasyon sa Panginoon. Tandaan po yung sasabi ko. Kasi hanggat hindi ka nagkakaroon ng personal na relasyon sa Panginoon, sarado yung mata mo. Meron kang spiritual darkness. May kaliskis ang mata mo.
But the moment you surrender your life to Jesus Christ, you repent of your sins and ask God, ask Jesus to come into your heart, yung kaliskis na yan nawawala. Nung na-born again ako, grabe. Alam po ninyo, hindi ko tinigilang basahin ang New Testament. Sa loob ng 1 linggo, natapos ko yung bagong tipan. Wala akong tigil sa pagbabasa ng Bible. Bakit? Nabuksan yung mata ko. Nagkaroon ako ng spiritual hunger to read the Word. That's why, if you are really a born-again Christian, yung mga binaptize ko rito, kung talagang ikaw, totoong Kristiyano ka, magkakaroon ka ng matinding kagutuman, kauhawan, salita ng Diyos. Hindi na kita kailangan pagalitan pa. Ba't di ka nagbabasa ng Bible? Hindi. You will have this natural appetite for the Word of God. Bakit? You are a child of God. Pero kung wala kang appetite sa Word of God, ibig sabihin, hindi ka anak ng Diyos. Naintindihan niyo ba? So, if you don't have an appetite for the Word of God, humingi ka ng tawad sa Diyos, rededicate your life to God, isuko mo ng totoo ang buhay mo sa Diyos, kahit na bautismohan pa kita. Kung wala kang appetite sa Word of God, hindi ka anak ng Diyos. You have to surrender your life to Jesus Christ. Ang sabi dito sa Hebreo 4:15, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailanmay, hindi siya nagkasala. Ibig sabihin, Jesus experienced all kinds of temptations. Lahat. Isipin mo lahat ng temptation sa mundo. Sabi diyan, na-experience lahat ito ni Jesus. Pero, hindi siya kailanman bumigay sa tukso. Hindi siya kailanman nagkasala. Ang tanong, mga kapatid, no? One of the most powerful prayers you can ever pray is, God, not my will, but let your will be done. Lord, ano po yung kalooban mo? Yung kalooban mo ang gagawin ko, hindi yung kalooban ko. Sa bawat desisyon na gagawin mo, maaring tutuksohin ka ng demonyo. Gagamitan ka ng Word of God ng demonyo para matukso ka, ma-deceive ka. Pero tanungin mo, Lord, kalooban niyo po ba talaga itong gagawin ko? Kung hindi niyo po kalooban, pigilan niyo po ako. Ayoko pong lumabag sa kalooban ninyo. Naintindihan po natin. Let us pray. Hallelujah. So God, we thank you, we praise you, we worship you, Lord. We glorify your holy name. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. O Diyos, dalangin ko po, Panginoon, Lord, I pray, God, that everyone will have the power to say no to temptation. Whatever temptation is that, anumang tukso ito, alam ng demonyo, Lord, yung aming kahinaan. Oh God, we pray, Lord, that you will empower us to say no to Satan. Huwag kaming magpapadala sa mga tukso, Lord God, na nilalagay ng demonyo sa mga buhay namin upang mailayo kami sa inyo, masira ang mga buhay namin dahil sa aming pagbagsak sa mga tukso. Panginoon, empower us. Holy Spirit, empower us. Help us. And I pray, O Lord, for anyone here who is not yet a born-again Christian, hindi pa nagsusuko ng buhay sa iyo, kausapin po ninyo, Panginoon. Kausapin po ninyo. Dalangin ko, Lord, itong taong ito, kung sino man siya, huwag matapos ang araw na ito nang hindi siya nagsusuko ng buhay sa iyo. At kung sino man sa amin dito, Lord, mga secret backslider, mga walang appetite sa Word of God, mga walang appetite sa prayer, mga hindi uma-attend ng prayer meeting, Lord, kausapin po ninyo. Kausapin po ninyo, kahabagan po ninyo. Tulungan po ninyo na makabangon. Salamat po, Panginoon. Thank you, God. Bless everyone today. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.